Sa mga susunod na buwan, inaasahang iigting na ang kampanya na matatakbo sa eleksyon 2013. Pero paalala ng COMELEC, may limitasyon ang paggastos ng bawat kandidato sa kanilang panunuyo sa mga botante. Kailangan din silang magsumite ng report ukol sa naging gastos nila sa pangangampanya. May report si Jam Sisante. Para sa maraming kandidato, magastos mangampanya tuwing eleksyon, kasama sa pinagkakagastosan ng pag-ikot sa iba't ibang lugar para suyuin ng mga botante, pagkabit ng banners, posters at pagpapalabas ng political ads. Pero ayon sa isang election expert, may limitasyon ng batas sa pwedeng gastusin ng isang kandidato sa kampanya. Unang-una is to level the playing field, no? Ibig sabihin yan, hindi lang dapat yung mayaman ang pwedeng tumakbo. Kahit wala akong pera, kung talagang meron akong magandang adhikain, dapat meron din akong kakayahan at opportunity para manalo. Sa ilalim ng synchronized election law, hanggang 3 piso kada botante ang pwedeng gastusin ng isang kandidato sa pagkasenador at local positions kung may political party ito. 5 piso kada botante naman ang pwedeng gastusin kung walang partido ang kandidato. Ibig sabihin, dahil may inaasahang 52 million voters sa 2013, hindi pwedeng lumampas sa 260 million pesos ang pwedeng gastusin ng bawat kandidato sa darating na eleksyon. Ang political parties pwedeng gumastos ng hanggang 5 piso kada botante para ipromote ang kanilang mga pambato. Kailangan isumite ng mga kandidato ang kanilang statements of contributions and expenditures sa COMELEC pagkatapos ng eleksyon. Dahil sa mga pagbabago sa panahon, ayon sa COMELEC, may mga nagsasabing tila hindi na sapat ang halagang nakasaad sa batas na ginawa noon pang 1991. It has become an unrealistic limit, many people say. And so yes, we're supportive of studies or initiatives that will bring about a change in that. Pero habang iyon pa rin ang limitasyon sa batas, kailangan daw itong sundin. Aminado ang COMELEC, sa mga nakaraang eleksyon, nahirapan silang suriin ang gastusin ng mga kandidato dahil sa kakulangan ng tauhang may kakayanang mag-audit ng mga ito. Kaya naman itong nakaraang Hunyo, bumuo na ang COMELEC ng Campaign Finance Unit na tututok sa gastusin ng mga kandidato. The COMELEC through the CFU now has the power to actually go beyond the statement made by the candidate and find out if the rates that he's quoting are current. One other thing that the CFU is going to look at is internet advertising, for instance. May mga kaukulang parusa sa batas para sa mga lalabag sa patakaran. Yun nga lang, ang bibilangin gastusin ay mga ginastos lang mula sa campaign period sa Pebrero hanggang sa Mayo. Payo ni Gia sa publiko, bantayan din kung mukhang sumusobra na ang pagpromote ng kandidato sa kanyang sarili. Maganda na ang mamamayan ay magkaroon ng vigilance dito sa aspeto nito na election. Mag-complain. Bigyan ng rason ang COMELEC para mag-imbestiga. Jam Sisante, GMA News.